Tuwing dumadaan, daig pa niya ang artista o politiko, lalo na siguro kung makikilala nyo ang pangalan niya. Mr. Kamote. Call him Paul. Paul Kamote, kartero par excellence. Siya lang ang kamote na sinaluduhan ng Civil Service Commission bilang outstanding postman. Rain or shine, walang palya, hindi nangangamote sa trabaho si Paul. Kasama ng premyo niya ang motor, pero sa trabaho niya, madalas, swelas pa rin na nagagasgas. Mula sa Quezon City Post Office, sinamahan ko si Paul sa kanyang ruta sa Barangay Pag-asa. Kadilakad si Paul, kilo-kilometro ang ine-exercise. Nasa loob ng kanyang bitak-bitak na postman bag ang mga mensahe na hindi pwedeng i-text o email. Good news o bad news, literal na dala ni Paul. Saan galing ang sulat mo, Lourdes? Sa Canada. So, anong pakiramdam ng nakaka-receive ng, kumbaga, personal na letter? Kasi sabi nila, 13 years ng kartero si Paul. Para iwas bagot, ito pala ang sekreto niya sa paglalakad. Araw-araw naglalakad. Kabisado na rin ni Paul kung ano ang hinihintay ng mga suki niya, tulad ng pensyon nitong si Mang Conrado. Hinahanap ko yan. talaga? Oo, pag hindi dumarating, bubugbugin mo. Tuwing kailan mo ba dumarating si Kuya Paul? Pagka yung on time naman. Pero sa pagpasok ng Unlimited Text, Friendster, Facebook, at kung ano-ano pang instant messaging at social networking sites na pindot lang ang katapat, sabi ng Philippine Postal Corporation, bumababa ng 5% kada taon ang nagpapadala ng love letter, greeting cards, at ng mga naghahanap ng pen pal. Kahit pa singmura na lang ng 1 minutong tawag sa cellphone ang halaga ng isang ordinary mail. Sulat, it would took around 3 days, 4 days para mo ma-receive ang cellphone within a span of ilang segundo. Sa'yo na. Tanggap na agad. Oo. So yun, high-tech na daw ngayon. Araw-araw, libu-libong mga sulat ang dumadaan sa kamay ng bawat mail sorter. Pero karamihan daw sa nahahawakan nila ngayon, puro mga statement of accounts na kagaya nito. Walang pwedeng pumalit sa isang sulat mula sa kamay ng isang kartero. Ang mga kartero noong may dalang love letter at greeting cards, ngayon, credit card, landline at cellphone bills na ang bitbit. We have evolved from ordinary mails. Now we are going into so many other products where we can share. Sabi tuloy ni Paul, unti-unti nang nawawala ang personal touch ng mga Pinoy sa bansang text capital na ng mundo. Nasasaktan ako dahil ang akala ko siguro ng mga kapwa natin Pilipino, hindi na mahalaga ang sulat. Yung emosyon mo, hindi mo masasabi doon sa cellphone. Pero pagdating sa sulat, lahat ng gusto mong sasabihin, nasa sulat. Kasi ang sulat na itatago sa baol eh. Ang cellphone at computer, hindi mo pwedeng itago sa baol. Sulat. Wait, oh yes, wait a minute, Mr. Postman. Wait, hey, hey. Faye Tobias po, dokumentado. Mr. Postman, look at